Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Nagmumula sa Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. A beautiful Monday to all of you out there. Isang makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Saan man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan sa araw na ito ng Lunes, Agosto 15, 2016. At makakaagapay po natin sa ating PTV4 Telestudio ang ating kabalikat, Mr. Audrey Goriseta. Mr. Audrey, magandang umaga. At dito sa ating Radyo ng Bayan Studio, makakapiling natin, permi na, ang ating po namang luningning ng Antipolo City, the girl with a dimple in every smile, ang aking co-anchor lady, Miss Zarina La Porcelana Lozuegro. Miss Zarina, good morning. Good morning ka, Francis. Good morning din po sa ating mga tagapakinig at nanonood ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Sa loob po na isang oras, samahan nyo kami na pag-usapan ang may init na issue dito sa ating bansa. Live kami napapanood ngayon sa PTV4 at IBC 13. Live streaming naman po sa www.ptvnews.ph at maaari nyo rin po i-download ang aming PBS Radio app o PBS Rap sa inyong mga App Store. At kung gusto nyo naman po na makilahok sa aming talakayan at pagbati, maaari kayong mag-text sa 0922-358-2679. Okay, at ang inyong kaagapay, Francis Cancino nag-aanyaya. Sama-sama tayo till 7 o'clock in the morning sa kabuuan ng ating Monday edition. Kalakip na rin ang pagpapakawala natin ng malawakang paglilingkod na pambayan. At bahagi na ng ating paglilingkod na pambayan, Zarina, ang ating pakikipagtalastasan through phone touch, ang ating pong butihing Undersecretary Ricardo Halad, na siyang Executive Director ng National Disaster Risk Reduction Management Council at Administrator ng Office of Civil Defense. Magandang umaga po, Undersecretary Halad. Magandang umaga, Francis at saka Sarina. Salamat po at napaunlakan nyo kagyat ang ating pong palatuntunang Radyo Vision para mailarawan po sa ating mga taga-subaybay ang pinaka-latest po na mga ikangay naging resulta ng pagkilos ng ating NDRRMC, sir. Yes, ano na po ba ang maibabahagi natin kaugnay po ng mga kaganapan itong mga nakakalipas na araw, lalo na po kahapon, na kung saan nagkaroon po ng mga ipo-ipo na sumalanta sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, at gayon din naman ang patuloy na mga pag-ulan na naranasan natin, which redound to the suspension of classes ngayong August 15, Monday, sir. Meron pa yung mga taong nakatira sa ibang sa NCR, specifically dyan sa Malabon, Marikina at sa Quezon City. Meron din dyan sa Rizal, specifically sa Cainta, Rodriguez at saka Paseo. Sa ngayon po ba, sir, ilan na po ba yung apektadong residente o tao dahil dito sa habagat na ito? Ano po yun, ma'am? Ano? Ilan na po ang apektado ngayon na tao, pamilya, dahil po sa habagat na ito? Yung yan ang masasabi natin. Although meron na rin ibang nagsiuwi, At grand total covering 3 NCR, 4A at saka 6, 7,545 families. Alright. So yung iba nananatili pa talaga, due to baha po ba ito? Dito naman dahil siyempre nandun pa rin yung takot na baka tumaas uli, baka umulan ng malakas sa taas, bumaha uli. So, but wala namang binabaha na
lugar dito sa Metro Manila specifically. Buti naman. Yung kahapon naman po na may nangyari na buhawi o ipo-ipo dito sa Maynila. Sir, ito po ba ay talagang dapat nang asahan pag ganito na yung panahon na natin nararanasan? Hindi nga natin maintindihan. Siguro tatalogin natin yung ating mga scientista dyan. Bakit nangyayari yan? Hindi naman normal na nangyayari yan. At yung report sa akin tungkol dyan, very skilled pa. But basically, damage lang naman. Wala tayong patay na walang nangyaring fatality dyan sa Manila. Okay. At siguro po, Yusek, yung ating mga affected families, well taken care of naman ng ating mga government instrumentalities so far, lalo na yung mga nanatili sa kanilang mga barangay halls at sa iba't ibang mga evacuation center, Yusek. Kaya naman ng mga LGU dyan. We have enough supplies of food dyan sa mga LGUs. So tamang-tama lang na ang ating local government units ng buong Metro Manila nagsuspensyon na ng klase dahil sa sitwasyon at maaaring maranasan pa rin natin ang patuloy na pagulan ngayong araw na ito, Yusek. Inaasahan natin yan based on the forecast ng Pag-asa. Okay. So, Yusek, meron po ba kayong pahabilin o paunawa, paalala sa ating mga konstituente, lalo na dito sa mga badly affected areas ng habagat at patuloy na pagulan? Okay, medyo kumawala ang linya. Hindi maganda yung kanyang signal. Signal niya. Siguro mobile siya o baka malayo siya o sa mga affected areas, no? Pero malinaw naman yung naging mensahe, Kuya Francis, ni Yusek Halad, dahil po sa mga pagbaha, may ilan talaga na hindi pa ngayon na nakakauwi sa kanilang bahay at nananatili ngayon sa evacuation stranded center. Pa yung ibang mga natin doon. And nabanggit niya yung sa Marikina, talagang pag umangat yung river doon. Yung water level ng Marikina River, tumaas ng almost 19 kahapon. Yes. At it's a good thing, after na tumigil ang ulan, bumaba naman to 14. Sa ngayon, nasa 16 na ata siya. Okay. Alert level 1 pa rin naman sila. Okay, mga kaibigan, yung ating pong mga texters, kung sakasakali na medyo kukonti o mga ilan-ilan lang ang maparaan naming mga mensahe ninyo, huwag po ninyong ipagdaramdam kasi po inaasikaso natin ang mga updates ngayon sa pangyayari. Pero paunawa na kagad bilang bahagi ng ating malawakang paglilingkod na pambayan, babasahin na po ni Zarina ang mga lugar na wala pong pasok o levels, lalo na dito sa Metro Manila, pati na sa mga lalawigan, Zarina, para sa kapakanan ng ating mga household, ng mga bata, ng ating mga chikitings, to better stay home. Yes. Huwag na kayong maglaro sa ulan. Go, Zarina. So sa ngayon, ang wala pong pasok dahil pa rin sa naranasan nating panahon ay ang Bataan, all levels po ito, public and private. Bacoor, Cavite, all levels din. At kasama na rin po yung Metro Manila. Kabilang po sa Metro Manila yung Caloocan, Las Piñas, Makati, Malabon, Mandaluyong, Manila City, Marikina, Muntinlupa, Navotas, Parañaque, Pasay, Pasig, Pateros, Quezon City, San Juan City, Taguig at Valenzuela. Kabilang din po sa all levels sa walang pasok ang Nueva Ecija, Pampanga, Pangasinan, Rizal, particularly yung Angono, Antipolo, Cainta, Cardona, Rodriguez, San Mateo, Taytay, Tarlac at saka ang Zambales, which is yung Subic at Olongapo City. Parang all hindi levels na po. kasama ang Antipolo, no? Kasama ito. Sama ba Yes, kayo? Angono, Antipolo, Cainta, kala Cardona, ko. Rodriguez, San Mateo, and Taytay. Okay, ang Metro Manila naman at lahat. Lahat talaga. Sige, basahin mo na rin para sa kapakanan ng ating mga listeners. Sige, ulitin po natin ay sa Metro Manila, Caloocan, Okay. Las Piñas, Makati, Malabon, Mandaluyong, Manila City, Marikina, Muntinlupa, Navotas, Parañaque, Pasay, Pasig, Pateros, Quezon City, San Juan City, Taguig City at Valenzuela City. Ayan. Kabilang po sa walang pasok. All levels to ka, Francis. Both public and private schools. Ayan, maliwanag po yan para na rin sa ikagagaling ng ating mga estudyante. Wala pong pasok buong Metro Manila Kaya na yan. mas maganda na sa bahay na lang ka, Better Francis. stay indoor. Huwag na po kayo magtampisaw sa mga baha, lalo na kung baha ang inyong lugar. Dahil unang-una, prevalent ang leptospirosis at iba pang mga sakit na maaaring makuha natin
sa mga lugar na baha. Kaya nga. Naranasan mo kahapon yung Ay, ipo-ipo, nako, ha? huwag mo na ipaalala. Talagang ako'y nayanig. Nayanig ako, dumaan mismo sa gilid namin. Yung kumbagay, Yung mismong buhawi. oo, pero hindi yung hindi yung Oo. pinakasentro. Yung pinakagilid lang niya ang dumaan. Okay. Nakakayanig pala yun. Maraming bahay ang nawala ng bubong. At meron pang mga istruktura na halos, pati poste pinutol eh. Nako, grabe. Concrete poste ng Meralco naputol, isipin mo sa lakas. Mga puno at mga Paano yun? tindahan. Kung ilalarawan mo yung diameter niya or yung lawak ng pagkabilog niya, Alam mo, gaanong kalaki or sakop? Alam mo, Para bang isang street, isang kalsada sa inyo, sakop niya. Pero lang kakaiba eh. talaga. Hindi lang. Alam mo, akala ko sa pelikula ko lang Oo napapanood, nga eh. Zarina. At saka yung mga footages na ipinakita na sa Amerika madalas mangyari, yung mga ganyang ipo-ipo, buhawi o kung ano man, naranasan natin. Isipin mo, nasa lupa pa tumuntong. Dito sa syudad, sa masikip na syudad, tumuntong at doon naglakad. Para bagang may hinahanap. Biro mo na masyal pa yan sa ilang syudad, sa ilang Street area, doon, oo. distrito, mula yata sa Baseco, pumunta ng Quiapo, pumunta ng Sampaloc, pumunta ng Quezon City hanggang Santol. Ang dami niyang inikot na area, kaya nga, nakakagulat. Parang may hinahanap na drug lord. Baka ito'y bahagi ito ng Oplantokhang. Grabe naman, pati yung buhawi. Hindi, nagtatago sila kaya bubungan na ang, naku po, Jesus Mario. Kaya dasal-dasal tayo mga kaibigan, yung mga ganyang natural calamities, hindi kayang i-predict, hindi kayang tansyahin. Basta't darating na lamang yan. Yes. Okay. Kapag buhawi, masisave ka kung meron kang basement. Di ba ganun sa mga movie? Parang swerte ka kapag may basement yung bahay mo kasi doon ka naman magtatago. Paano naman doon kapag baha naman? O di baha naman basement? Doon ba sa inyo sa bundok maraming basement sa Antipolo? Wala naman. Wala kaming ganun. Kala ko hinukay nyo yung bundok. Hindi. Anyway, tuloy-tuloy na Bad yun. tayo at paranin na natin muna ang ating words of wisdom for today, Zarina. Ang ating pong words of wisdom ngayong Dahan-dahan. malamig na Monday ay, if you don't like something, change it. If you can change it, change your attitude. Sa Tagalog po, kung may hindi ka gusto, baguhin mo. Kung hindi mo naman ito kayang baguhin, subukan mong baguhin ang iyong ugali. Mula kay Dr. Maya Angelou. Bullseye! Eksakto en punto. Yes, oo nga. Nakaka-relate ang ating mga listeners. Ibig sabihin, kung hindi mo kayang baguhin ang mga bagay sa kapaligiran mo, baguhin mo na lang ngayon Yung sarili mo. Oo. Ikaw na lang adjust. Yung pag-aalipusta, lalo na sa kapwa, yung mga pag-aalipusta kay Anthony, kang kani-kanino, huwag na. Kasi bakit siya inaliposta? Magbago. Ngayon, isang Kung hindi mo siya kayang baguhin yung ugali mo, baguhin mo. Ay, hindi pwede yun. Ayoko. Ayaw mo magbago. Doktora Maya, ayaw. Okay, 14 minutos, 24 segundos, makalipas ang alas 6. Puntahan na natin at paranin ang unang bulusok ng ating mga balita on a beautiful Monday with Mr. Audrey Goriseta. Mr. Audrey, go! Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Nagbigay ng paalala sa publiko ang Department of Health ngayong panahon ng tag-ulan. Ayon sa panayam ng Radyo ng Bayan kay DOH Assistant Secretary Eric Tayag, may panganib sa tubig na iniinom sa mga lugar na binabaha. Anya, para maging ligtas ang tubig kung walang pag-disinfect, ay maaari naman itong pakuluan. Samantala, pinag-iingat Department mag-ingat sa sakit na mula sa bahang may ihi ng daga. Ang bansang pulisya, bumaba ng 49% ang crime rate sa buong bansa. Ito ay dahil sa pinigting at sinserong kampanya kontra illegal na droga at kriminalidad ng Duterte administration. Dahil dito, hiniling ng Malacanang ang kooperasyon ng publiko para maging matagumpay pang lalo ang hakbangin ito. Ito ang tinutukan ni Julius Disamburon.
Nagdulot ng positibong resulta ang pinaigting na kampanya kontra iligal na droga at kriminalidad ng Duterte administration. Batay sa ulat, bumaba ng 49% ang crime rate sa bansa kumpara noong nakaraang taon. Ayon kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa, patunay lamang yan na karamihan sa mga nagaganap na krimen sa mga komunidad ay dahil sa presensya o may kaugnayan sa iligal na droga. Sinabi pa ng PNP Chief na simula pa lamang yan ang kampanya dahil di daw sila titigil hanggat may operasyon pa din ng illegal drugs na sumisira sa kinabukasan ng mga kabataan at sa peace and order ng bansa. Kung babatayan ang crime rate data ng PNP Region 10 mula sa halos 4,000 noong 2014 ay bumagsak na ito sa higit 1,000 ngayong taon. Sa datos naman na isinumite sa Malacanang ni PNP Public Information Officer Senior Superintendent Leonardo Carlos, makikitang mula higit 56,000 crime volume noong Hulyo 2015 ay bumaba na ito ng 50,000 nitong Hulyo 2016 o katumbas ng 7.8%. Sa kabilang banda, naiulat din ng PNP ang pagbaba ng 40.3% crime versus property ngayong taon. Pangunahin pa din sa laganap na krimen ang theft, robbery at physical injury. Samantala, sinabi naman ni Communications Secretary Martin Andanar na dahil sa kampanyang ito ay patuloy ang pag-ani ng pamahalaan ng positibong reaksyon. Patunay ito na ang matapang na solusyon at mabilis na aksyon kung saan nakilala ng ating Pangulo ay hindi lamang slogan noong panahon ng kampanya. Ito ay isang pagbabagong mararamdaman ng lahat ng Pilipino saan mang sulok sila ng bansa hanggang sa pinakaliblib na barangay kung saan may droga at krimen. Hiniling naman ng Malacanang sa sambayan ng Pilipino na makiisa at makipagtulungan ng lahat sa pulisya para lalong mapababa ang kriminalidad. Ang pangako po ng ating Pangulo ay within 3 to 6 months ay malaking bawas po o kundi masawatan na po itong illegal na droga sa ating mga lansangan at may babalik na po ang mga lansangan natin sa kabataan, hindi po tulad ng mga nakaraang taon na napakadelikado po ang ating mga kalye para sa kabataan upang sila'y maglaro. Matatanda ang higit 600,000 drug pushers at users na din ang sumuko sa mga otoridad habang 3,000 dito ang naaresto. Para sa PTV News, Julius Disamboron. Samantala, dahil sa balitang posibleng mga ISIS ang nagre-recruit sa Mindanao, agad na ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Armed Forces of the Philippines ang pagbeberipika ng mga katauhan ng mga Arab-looking missionaries sa Mindanao. Agad namang ipadideport ng Pangulo ang mga foreign indoctrinators sakaling mapatunayang sila'y bahagi ng ISIS. May report si Eunice Samonte. Ipinagutos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapaaresto sa mga Caucasian-looking indoctrinators sa Mindanao na posibleng may kaugnayan sa ISIS. Aniya, inutusan niya na ang Armed Forces of the Philippines na beripikahin ang pagkatao ng mga ito at i-deport pabalik ng kanilang bansa. It would not really be a wonder to him and to me because we have it here, they have it there. I have been informed that a lot of Caucasian-looking people conducting teachings. Walang armas, wala lahat except in the guise of education. They are foreigners and I told the military to validate it and arrest all of them and we will deport them. Matatandaan rin na nauna na naipahayag ng Pangulo ang ulat na may mga Arab-looking missionaries na sa Mindanao sa kanyang pagbisita sa 1st Infantry Division ng Philippine Army sa Zamboanga del Sur noong Miyerkules. Nabanggit rin ng Pangulo na nakaka-alarma ito lalo pat maaaring maging paraan ito ng pag-recruit ng ISIS sa kanilang grupo. Samantala, kinumpirma naman ni Major Ezra Balagay sa kapagsalita ng Eastern Mindanao Command na magpasa hanggang ngayon ay patuloy ang pagmomonitor ng mga intel units ng AFP sa buong Mindanao. Para sa PTV News, Eunice Monte, Davao City. Sa kabila ng mga pag-ulang dala ng habagat, natuloy ang Citizens Assembly laban sa paglilipat ng mga labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Kinilala naman ng palasyo ang saloobin ng mga reliyista, subalit nanindigang buo na ang pasya ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil kwalipikado anya ang dating Pangulo na mahimlay sa naturang libingan. May ulat si Lala Babilonia.
Okay, susubukan po natin balikan ng report na yan maya-maya po lamang. Samantalang naging maayos ang pag-uusap ni dating Pangulong Fidel V. Ramos at ilang opisyal ng China kaugnay sa pagpapatibay ng ugnayan ng dalawang bansa. Bagamat hindi direktang natalakay ang usapin sa West Philippine Sea, napag-usapan naman ang karapatan ng ating mga kababayan na mangisda sa naturang teritoryo. May report si Pauline Requesto. Maganda ang naging bunga ng paglipad ni dating Pangulong Fidel V. Ramos patungong Hong Kong upang makipag-usap sa mga opisyal ng bansang China. Napili si Ramos ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang isang special envoy upang makipag-usap sa Beijing matapos pumabor sa Pilipinas ang desisyon ng UN Arbitral Tribunal hinggil sa West Philippine Sea. Matatandaan kasi hindi kinilala ng China ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration hinggil sa pinag-aagawang teritoryo. Sa kanyang pagpunta sa Hong Kong, nakausap ni Ramos ang dalawa niyang mga kaibigang inchik na parehong may malalaking papel pagdating sa usaping teritoryo. Isa rito ay si Madam Fu Ying, ang chairperson ng Foreign Affairs Committee at dating ambassador ng China sa Maynila mula taong 1998 hanggang 2000. At ang isa ay si Professor Wu Shikun, ang presidente ng China's National Institute for South China Sea Studies. Nagkaroon din ng pagkakataon si Ramos na banggitin ang issue hinggil sa krimen at sa iligal na droga. Matatandaan, dati na rin kasing tinawag ni Pangulong Rodrigo Duterte ang atensyon ng bansang China dahil ayon sa Pangulo, karamihan ng drug lord sa Pilipinas ay pawang mga inchik. Hindi umano gaanong napag-usapan ng dalawang kampo ang tungkol sa maritime dispute. Gayunpaman, nagkasundo ang mga ito na itaguyod ang karapatan sa pangingisda. Sa isang press statement na nilagdaan mismo ni Ramos, Fu Ying, Shikun at iba pang kinatawan ng Pilipinas, nakasaad na ang parehong kampo umaasa sa simula ng isang formal na diskusyon. Maaari itong idaos sa Beijing o mismong sa Maynila. Para sa PTV News, Lala Babilonia. Yan po ang naging report ng aming kasamang si Lala Babilonia. Samantala, bukod sa pamamahagi ng mga bangka sa mga mangingisdang Pilipino, pinag-aaralan na rin ngayon ng Department of Agriculture ang pagpapababa ng presyo ng binhi ng palay para naman sa ating mga kababayang magsasaka. Mula 11 pesos target ng Department of Agriculture na gawing 6 na piso na lamang ito para mas lumaki ang kita ng mga magsasakang Pilipino. Target din nitong gawing rice self-sufficient ang Pilipinas sa susunod na 3 taon. Ang detalye mula sa aming kasamang si Eunice Samonte. Nanindigan si Department of Agriculture Secretary Manny Piñol sa tungkulin ng gobyerno na tulungan ang ating mga kababayan na magkaroon ng sariling hanap buhay gamit ang mga likas na yaman. Sa katunayan, namahagi na ang Department of Agriculture na mahigit 100 bangka sa mga mangingisda ng Masinloc, Zambales na direktang apektado sa tensyon ng controversial na West Philippine Sea. Ayon kay Secretary Piñol, gawa sa mga fiberglass reinforced plastic ang mga ibinamigay na bangka, tamang-tama sa mga malalakas na alo ng dagat. We're distributing fishing boats, fiberglass fishing boats, complete with engines, nets, and hook and line. Hoping that before 2018, we will be able to distribute at least 200,000 bangkas. Nakatakda na rin ang pamamahagi ng 300 bangka sa Davao City sa darating na Miyerkules. Samantala, nabanggit ni Secretary Piñol ang target ng Department of Agriculture na maibalik ang pagiging rice self-sufficient ng bansang Pilipinas sa loob ng 3 taon. We're targeting rice self-sufficiency within the next 3 years. So meron tayong ginawang 3-year program. Ang tawag natin na RIPE, Rice Productivity Enhancement Program. And it would require about 64 billion over the next 3 years. Bukod sa pagpapabuti ng pamamaraan ng pangingisda at pagsasaka, target rin ng Department of Agriculture na iangat ang produksyon ng buko at industriya ng kape upang matulungan ang kabuhayan ng ating mga kababayan sa probinsya. Para sa PTV News, Eunice Samonte, Davao City. Sa iba pang balita, pinaghahanda ng MMDA ang mga bus companies na may terminal sa EDSA mula sa posibleng paglilipat sa kanila. Ayon kay MMDA Chair Emerson Carlos, nagkasundo ang mga alkalde ng Metro Manila na magpasa ng resolusyong maglilipat sa naturang mga bus terminal. Dahil isa ito sa mga nakikitang paraan upang maibsan ang mabigat na trapiko sa Kamaynilaan. Dagdag pa ni Carlos, kakausapin ang mga maapektuhang bus company
sa naturang hakbang upang makapaghanda. Batay sa tala ng MMDA, mahigit 80 provincial bus terminals ang nasa Metro Manila. 46 dito ay nasa kahabaan ng EDSA. Samantala, siniguro ng Philippine Red Cross na gumagana at maaasahan ng publiko ang kanilang Dial 143 Rescue Hotline na siyang handang tumugon sa oras ng kalamidad. Bukod dito, sinabi din ni Red Cross Chairman at Senator Richard Gordon na kasama ding tutugon dito ang kanilang mga well-trained and well-equipped volunteers. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa Radyo Vision. Ako po si Audrey Goriseta. Balik muna sa inyo, Cap Francis at Sharina. Thank you, salamat. thank you. Mr. Audrey Goriseta para sa unang bulusok ng ating mga balita on a Monday. Samantala, paranin natin itong ating aparador ng Message Center. Good AM, mabuhay kayo mga idol ng bayan. Sana mawala na ang kotungan ng HPG dito sa amin, lalo na sa Zamboanga Sur. Kenneth Orosa ng Pagadian City. Talamak na korupsyon sa hanay ng Highway Patrol Group. Makararating po. Good AM po, bakit po walang tubig dito sa San Francisco del Monte, Quezon City? At kung kayo under Maynila, talaga pong nagbawas sila ng supply. Yung 50% ang ibinawas nila dahil lumalabo daw ang tubig, tumaas ang turbidity ng tubig nila. So magkakaroon sila ng treatment pa. Okay? Good morning, Ma'am Zarina. Greet ko lang lahat ng nanonood sa inyong programa, lalo na ang lahat ng Lucuban, Dinas, ZBGA del Sur from Wahida Alimoden. Salamat po. Sa akin naman pong cabinet. Good morning, gwapong ka Francis. Salamat Ma'am po. Zarina. Pakibati po ng Happy Fiesta sa Barangay Kalatagan, Vera, Catanduanes. Maraming salamat po from SG Tano ng Magiting Security. Hello po. Good morning, Ma'am Sir. Palagi kami nanonood ng programa nyo araw-araw galing kay Kida Hadail of South Arabi, Socon, Zamboanga del Norte. Good morning, DJ. Greet ko lang po si Sioni of O Basilides ng Happy Birthday from Morning Dew. Address po sa Gian, Eastern Samar. Good morning, Ma'am, Sir. Kamusta po kayo at nakikinig ako sa Radyo ng Bayan ngayong umaga. Reynado Palines ng Sulat, Eastern Samar. Good morning po sa inyo. Maraming salamat po. Good morning ka, Francis and Ma'am Zarina from Cavite. Tanong ko lang po, kasama ho ba ang job order employee sa mga LGU sa SSL? Job order daw po. Kung kasama sa pagtaas ng sahod, iaalamin natin yan. Aalamin po. Good morning, Ma'am Zarina ka, Francis. Sana po maging guest ninyo ang SSS para marinig ng mamamayan kung di kaya ang 2,000 across the board increase. Okay. Wala po kay Juna Pierre ng Sisikapin Pasay. po natin yan, Mang Jun. Okay, at sa puntong ito, ang unang sigwada ng ating Provincial Roundup. Radyo ng Bayan. Report. Unahin na natin ka, Francis, ang Hingoog Radyo ng Bayan kasama si Merly Ledesma. Merly, maayong buntag. Yes, may buntag. Sinabi ni City Mayor Marie Gingona, itinatag niya ang Anti-Drug Abuse Council bilang focal point sa mga gawain ng iba't ibang mga sektor upang masugpo ang paglaganap ng bawal na gamot batay sa DILG Memo Circular, kung saan pinaigting din niya ang Barangay Anti-Drug Abuse Council upang manguna sa mga gawain sa ilalim ng Magpakabana Hingoognon alang sa Kabaguhan o MGK na isang localized community-based intervention program para sa mga partisipante ng Uplan Tukhang na sumasa ilalim sa araw-araw na ehersisyo bilang isang natural na paraan na ma-detoxify ang katawan. Plano ng alkalde na magbukas ng isang rehabilitation center sa Mount Balatucan Scout Camp na maaring mamamahala ang pribadong sektor. Subalit libre ang charge sa residenteng indigent sa lungsod. Ang Hingoog ay may mahigit 2,000 drug users kung saan aabot halos 200 dito ay drug pushers at aabot 153 ay mga menor de edad mula sa iba't ibang barangay ng Hingoog. Para sa Radyo Vision, ito po si Merly Ledesma, Hingoog City, Media ng Bayan. Maraming salamat, Merly Ledesma. Puntahan natin ang Radyo ng Bayan, Zogod, Southern Leyte with Gemma Nari. Gemma, maadjong buntag. Go! Yes, maadjong buntag, Sir Francis, Ms. Zarina, maadjong buntag, Pilipinas. Patuloy pa rin na inantabayanan ng mga kaanak ni Presidente Rodrigo Duterte ang kanyang pagdalaw sa araw na ito dito sa lungsod ng Maasin City, Southern Leyte sa kafiestahan ng Our Lady of Assumption.
Una nang pinahayag ni Presidente Rodrigo Duterte na babalik ito sa lungsod ng Maasin kung saan taga rito ang nanay niya. Dito siya pinanganak, bininyagan at nakapag-aral hanggang grade 4 bago sila lumipat ng Cebu at Davao. Subalit ipinahayag ni Congressman Mercado na sa daming trabaho ng Presidente, baka di mo na ito sisipot sa araw na ito. Kahit nga si Congressman Oging Mercado ay naghahanda na sa araw na ito sa kanilang regular session ng Kongreso. Isa sa mga priority bill na i-file ng representative ng Southern Leyte ang pagpaabot kay Presidente Duterte na tapusin na ang Maasin City Airport sa taong ito at may panukalang pagpangalanan ito ng Vicente Duterte Airport in honor sa ama ni Presidente Rodrigo Duterte na si Governor Vicente Duterte. Ang layunin ni Congressman Mercado ay magiging operational na ang airport ng Southern Leyte sa first quarter ng 2017. Aabot sa 10 priority bills ang i-file ni Congressman Mercado sa 17th Congress para sa kapakanan ng Southern Leyte. Para sa Radyo Vision, Gemma Destriza Narit, DYSL, Radyo ng Bayan, Sogod, Southern Leyte, Media ng Bayan. Thank you very much, Gemma Narit. Narito naman po ang Iligan Radyo ng Bayan kasama si Biema Menyoza. Maayong buntag, Biema, go! Maayong buntag na mahagi ngayon ng Department of Trade and Industry, Lanao del Norte Provincial Office ng briefer kaugnay sa Republic Act 10909 o ang No Shortchanging Act sa mga establishmento at mga may-ari ng tindahan sa lungsod ng Iligan at probinsya ng Lanao del Norte. Ito ang batas na mag-uutos sa mga negosyante na maglaan ng pera upang mabigyan ang customer ng tamang sukli. Ito din ay mag-uutos sa mga establishmento na maaring magbigay ng sobra o higit pa sa tamang sukli kung hinihingi ng sitwasyon. Pinagbabawalan din nito ang mga negosyante na magbigay ng maliliit na items bilang pamalit sa perang panukli. At iniutos din nito sa mga establishmento na maglagay ng karatula na magpapaalala sa mga customer na humingi ng tamang sukli. Nakasaad din sa briefer ang mga karampatang parusa sa hindi susunod sa batas. Ang first offense ay pagmumultahin ng 500 piso. Sa second offense ay 3-month suspension of license to operate at 15,000 pisong multa. Sa third offense naman ay revocation of license to operate at karagdagang 25,000 pisong multa. Ipinaliwanag ni DTI Lanao del Norte Provincial Director Ruel Paclipan sa mga negosyante na makakatulong din sa kanilang negosyo ang nasabing batas dahil ito ay magtataguyod ng culture of decency, integrity at professionalism. Para sa Radyo Vision, Biema Menyoza, Iligan City, Media ng Bayan. Salamat, Biema Menyoza. Okay, deklaradong walang pasok ang buong Metro Manila at mga ilang lalawigan. Alamin natin ngayon ang magiging weather outlook. Yes, live sa Pag-asa DOST. Puntahan po natin ang ating kasamahan na si Amor La Rosa para sa ating weather, si Desiree Zonyo para po sa ating weather update today. Magandang umaga, Desiree. Yes, magandang umaga rin sa inyo dyan, Zarina, Ka Francis, at sa ating mga taga-subaybay. Narito na po ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Isang bagyo yung ating patuloy na binabantayan sa labas pa naman ng Philippine Area of Responsibility. 2:00 kaninang umaga, huli pong namataan itong Severe Tropical Storm Shantu. Ito po ay nasa layong 2,400 kilometers east-northeast ng dulong hilaga ng Luzon. Ayon sa Pag-asa, hindi naman ito papasok sa ating boundary, pero ang mangyayari, palalakasin pa nito yung habagat. Sa ngayon habagat dominante yan sa may Luzon, umaabot yan hanggang dito sa may western section nitong Visayas. Kasabay nga ng pag-iral at pagpapaulan ng habagat, nananatili naman sa alert level 2 itong Marikina River. 5:43 nga ngayong umaga, nasa 15.3 meters na lamang yung level ng tubig sa nasabing ilog at inirekomenda pa rin yung paglikas. Sa bahagi naman ng Quezon City nakataas, itong red alert sa may Lamesa Dam hanggang nga 6:00 kagabi, umabot na nga sa 80.0
meters yung level ng tubig dito, 7 centimeters na lamang ay aabot na ito sa overflow level. Sakaling umapaw, kabilang sa mga posibleng maapektuhan itong bahagi ng Fairview, Quezon City, Valenzuela, Tuliahan River at Malabon. Kaya naman sa mga nabanggit na lugar, inirekomenda pa rin yung paglikas sa mga residente dahil nga posibleng maapektuhan nung posibleng pag-apaw nung nasabing dam. At sa mga susunod na oras naman, inaasahan nating magpapatuloy yung monsoon rains o mga paminsanang malalakas na pag-ulan dito sa atin sa Metro Manila, gayon din sa may bahagi nitong Ilocos Region, Cordillera, pati na rin sa probinsya nitong Zambales, Bataan hanggang sa may Cavite, Batangas at sa probinsya nitong Mindoro. Ayon sa Pag-asa, occasional rains naman o mga paminsanang pag-ulan yung iiral dito sa may bahagi nitong Western Visayas, natitirang bahagi nitong Central Luzon, mga probinsya ng Laguna, Quezon, Rizal, hanggang dito sa may Palawan. Mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan naman yung iiral dito sa natitirang bahagi nitong Luzon at sa natitirang bahagi pa nitong Visayas. Habang sa Mindanao naman, inaasahan nating magkakaroon ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan. Good weather condition yung ibig sabihin yan, pero doon sa ating mga kababayan dito sa Mindanao, paghandaan pa rin natin yung tsansa ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog saan man ang inyong mga lakad. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Desiree Jonio, Media ng Bayan. Always love your mother because you'll never get another. Isang paalala, words of wisdom mula sa ating mga listeners. Good morning, Sir Francis, Ma'am Sarina. Matanong po ang SSS bakit hindi pantay ang condition ng mga members nila. Sa unang members at mga bago, burial at death claim nila from Ofelia, Sibayan, Barangay Militar, Fort Magsaysay. Tatanungin po natin yan. Ito naman po, good morning, Ma'am Zarina and Ka Francis. Kayo na po ang pinapanood namin sa umaga. Salamat Galing po. kay Rowena Salvacion ng Tawi-Tawi. Okay. Excuse me. Good morning po sa inyo. Pakibati naman po ang taga Mahogany Security ng Davao. Araw-araw po nakatutok sa inyo. Maraming salamat po. Okay, narito na Zarina ang ating piling panauhin para sa ating hapag ng talastasan. Ipakilala mo na. Tama ka dyan, Ka Francis. Kasama na po natin ngayon sa studio si Colonel Marlon Red Nilo, Cainta Chief of Police. At pag-uusapan natin ang pinaigting na Oplan Tokhang sa Cainta. Magandang umaga po. Diyos marahay na aga, Sir Nilo. Magandang umaga po sa ating lahat at Diyos marahay na aga din po. Ako po si Colonel Nilo, ako po ang hepe ng Cainta. Okay. Now, salamat po at napasyalan nyo naman ang Radio Vision, Colonel Nilo. Kamusta na po ba ang talagang patuloy at pinaiigting pang ibayo itong Operation Tokhang ng ating administrasyon sa ngayon? Sa ngayon po, masasabi ko na nandun po ngayon nakapokus ang concentration ng kapulisan natin, lalong-lalo na po sa Cainta. Doon po kami nagbubuhos ng atensyon kasi po yun po ang pinakabilin-bilin ng ating presidente at saka po sa ating Chief PNP na paigtingin namin yung kampanya doon sa illegal na droga. So ngayon po, kasalukuyan pa rin. Araw-araw marami pong nagsusurrender, ma'am, na pumupunta sa station namin. Good. At nandun na po kami sa proseso na dinodocument po namin sila at sa kapagkatapos po noon, binibigyan po namin sila ng mga programa na yung kaya lang muna namin in cooperation with the LGUs. Kagaya po ng mga user na pag nag-surrender po sila, iipunin po namin sila kada barangay, magkakaroon po sila ng mga activities na hindi naman po magastos, kagaya ng mga seminars, spiritual, at saka yung sa counseling, at saka meron din pong mga accounting, at saka may mga exercise na ibibigay kami. Kumbaga po, para lang po sila ma-account. Wala pa po yung pangkalahatan na rehabilitasyon, yung po ang inaantay namin na padating pa lang. Siguro maganda, Colonel Nilo, isama nyo rin sa programa nyo para dyan sa mga user, yung matuto sila magtanim. Opo, actually po. Maganda yun. Kasama po yun. Ayun, yung pagtatanim. Maganda yung lugar ng Cainta na yan, hindi ba? So, sa ngayon po, masasabi natin na maganda naman ang koordinasyon ng ating kapulisan, ng mga mamamayan at ng mga barangay and as well as LGUs. Napakaganda po. Actually po, kung titingnan,
kung kami lang po ang gagawa nito, hindi po namin kakayanin. Lalong-lalo na po yung volume ng mga nagsusurrender sa kainta. Ngayon po, bago po ako umalis, nasa 726 na po. Lahat-lahat sa buong kainta ang nagsusurrender. 700 na? 26. Ganun na po ba rin kalawak ang proliferasyon ng droga na naka-apekto sa ating mga kabataan as far as kaintao is concerned? Ganun po ang figura na nakakarating sa amin dahil po siguro din sa pinaigting naming kampanya na may mga nasa-sample tayo na nahuhuli at saka yung iba naman po ay sinasama masasama kasamaang palad ay medyo napas lang naman. Napas lang naman. So, pagdating po sa ganon, marami po pagkatapos po ng operation namin, araw-araw na po maraming nagsusurrender sa police station natin. Sir, gaano karaming minor de edad? Ito yung nakaka-alarma dahil may mga user, dealer, runner na minor de edad. Sa inyo po ba? Yes, ma'am. Opo. Kasama po yan ngayon sa ginagawa namin, yung tinatawag namin na profiling. Isi-separate po namin yung mga minor. Pero po yung exact figure po, yun ang hindi ko pa maibibigay ngayon. Pero meron pong mga minors na nagsusurrender tayo. Paano kapag ka-minor, ito ay diretso sa rehab o pinapabalik sa bahay with strict monitoring? Usually po, pag minor po, mga user lang naman yan. Kapag hindi naman po sila nag-positive dun sa drug test, bibigyan lang po sila ng mga counseling at saka bibigyan lang ng mga konting advice at saka yung mga seminar, spiritual. Tapos po magre-request kami ng mga psychiatrist kung meron. So yun po, ganun lang ang ibibigay naming mga programa sa kanila. Siguro maganda kasi na malaman din ng mga magulang na yung inyong kampanyang ito ay hindi para takutin o saktan ng mga bata, kundi kung talagang voluntaryo na itong mga magulang, isusurrender nila ng maaga yung kanilang mga anak na alam nilang na i-involve, siguro maganda, mapapadali ang paglilinis natin at paglalayo ng mga kabataan sa ipinagbabawal na gamot, Colonel. Yes, sir. Opo. Actually po, pag na-find out namin na minor yan, malaki pong tulong kapag makipagtulungan sa amin yung mga magulang. Kasi po, mostly, dun lang manggagaling yung approach natin. Hindi pa naman po itong mga talamak pag mga minor. Kailangan lang yung tulong ng magulang. Sir, pagdating naman doon sa listahan, di ba may mga listahan daw po kayo na itinatabi? Paano nyo yung nakalap? Paano nyo nakuha? Opo. Yun po yung tinatawag namin na official drug watch list. Yun po, sa pakikipagtulungan namin dun sa BADAC, yung sa Barangay Anti-Drug Abuse Council, lahat po ng barangay kasi naatasan ng DILG na mag-create sila ng grupo nung tinatawag na BADAC. Ito pong BADAC na to, chaired by the barangay captain at saka ang vice chair po nito, yung kagawad on peace and order. Sila po yung nakikipagtulungan sa amin pagdating sa illegal na droga at sila din po ang nakikipagtulungan sa amin para ibigay yung listahan na nanggagaling dun mismo sa barangay nila. Kasi kung kami lang po, hindi namin kakayanin. Okay. And then yung pagtokhang nyo, yung oplan nyo, ito po ay 100% nagawa na sa buong kainta or ongoing pa rin? Ang kagandahan po, napakaswerte ko po, hindi naman sa pagmamayabang, gusto ko pong i-announce na yung kainta po, yung una namin na drug watch list, nakumpleto na po namin. Kaya in fact po, last week po, yung station namin, na-awardan kami ng isang bisikleta kasi yun po yung pabuya na binigay, pakonsuelo ng aming provincial director na si Colonel Enong, na kung sino man po sa mga munisipyo ang makakaunang makakatapos magtukhang nung binigay na listahan, ay bibigyan niya ng pabuya na bisikleta. So kami po, isa po kami sa sinuwerte. Congratulations! Congratulations, Colonel. Saan gagamitin yung bicycle? Hindi, mabilis nilang natupad yung marching order. Kasi kung hindi cooperative at hindi maganda yung sistema nila, effective mechanism, siyempre meron diyang alma, merong magrereklamo, talagang napakahirap niyan. Pero mabuti naman at mababait naman ang mga taga-kainta pala. Colonel, Opo, dahil po yun sa pakikipagtulungan ng mga pulis natin sa barangay po. Meron po kaming natutunan doon na tinatawag namin na best practice. Sa PNP po kasi kami, pag binigyan po kami ng trabaho at nagawa namin yun ng maayos at kung paano namin nagawa ng mabilis, meron yung mga lessons learned po, yung mga best practice doon, isinashare namin. Ang isa po na best practice doon, nakipagtulungan po kami sa mga barangay kapitan, isa-isa, kada barangay, lumapit po kami doon at sila mismo yung minsan, pinapatawag po nila yung mga tao, yung mga nasa watchlist namin. Hindi na po kami nahihirapan. Doon lang po sa mga matitigas ang ulo, yun ang pinupuntahan talaga namin at tinutokhang namin. Okay, now, maiba naman akong konti. Keep us posted. Kamusta naman po ang mga iba pang krimen na nagaganap maliban nga dito
sa mga nasasangkot sa droga, yung mga akyat bahay, mga hold up, mga robbery, mga Snatching. petty crimes, street crimes. How is it now, Colonel? Ang kainta po, yun sa tinatawag namin na lambat sibat, may Yes. weekly crime assessment po kami. Yung kainta po, nagre-record siya na average na 4 to 5 incidents every week. 4 to 5 lang po kami. Ang kadamihan po sa kainta na insidente pagdating sa krimen is yung number 1 po yung theft. Yung pagdadakaw ng mga gamit. Opo. Ayun, Opo. okay. Pangalawa po yung robbery. Tapos pangatlo po yung physical injuries. So yun po yung pasunod-sunod. Marami po sa kainta na theft, pangalawa yung robbery, and then yung physical injuries po. Itong theft nangyayari tuwing gabi o minsan kasi ngayon kahit umaga nagnanakawan na. Sorry In broad daylight, wala na Oo. oras na pinipili ang mga yan. Sir, ang common po dyan, dahil ang kainta is progresibo, may mga malls po dyan at may mga establishmento. Yes. Ang karamihan po dyan yung shoplifting. Opo, yung isang suspect po kukuha ng sabon sa isang grocery, paglabas niya, nakita siya ng gwardiya. So yun po ang karamihan namin na theft. Meron din po naman sa bahay. So but mostly po ang nagre-record dun sa mga kagaya po ng mga groceries, Yung mga sa establishments sa Santa Lucia, sa Robinsons. Yung babae po, minsan karamihan babae, nakita na pagpasok niya, kilala na sila ng mga gwardiya, sila na po yung binabantayan. Kukuha lang sila ng mga feminine wash, yung mga ganun po. Tapos paglabas po nila, huli sila. Opo. Sorry. Si Mario Joseph naman, napaka-petty naman masyado. Feminine Walang wash. pambiling feminine Baka wash. pati deodorant. Ganun po. Ganun po. Well, anyway, napakaganda ng achievement pala ng ating kainta. Mabuti na pasyalan tayo dito ni Colonel Zarina at nailarawan naman natin ang pagsisikap ng ating kapulisan dyan upang maging isang magandang pamayanan to live in ang Cainta Rizal, Colonel. Tsaka ang maganda, example talaga. Naririnig tayo na isunway. At saka baka kopyahin yung mga best practices. Oo. Padala nyo sa kanila, Colonel. Sir, gusto ko lang pong idagdag. Alam ko, nakikinig din yung mga taga-kainta. In-announce ko kanina na perfect na namin yung watch list namin. Baka po sila sabihin nila na perfect pala, bakit mayroon pa rin? So, gusto ko pong sabihin na yung na-perfect namin yon, hindi naman po yun talagang 100% talaga na nalinis na natin yung kainta. Yes. But yun po yung unang list na binigay sa amin ng mga kapitan. At mayroon pa pong pangalawa. Kasi hindi naman po yan mauubos kagad eh. Meron po kaming pangalawang lalabas na watch list. Yun naman po yung pag-uukulan namin ng panahon na itong susunod. Pero yung una po, we are proud to announce kami po yung isa sa na po ng bisikleta. At ibinigay ko po yung bisikleta na yun dun sa mga team ko na nagtrabaho at paghati-hatian po nila yun para pakonsuelo. Ilang bisikleta po na ibigay? 2 bisikleta po yung binigay sa amin ng aming provincial director. Yung isa po sa Class A, kagaya ng Cainta, at yung manalo naman po sa Class B. So parang ganun po. Lahat po yun bibigyan ng pabuya. Okay. So before totally winding, baka meron kayong espesyal na panawagan at pakiusap sa ating mga konstituente, sa ating mga mamamayan ng Rizal, lalong-lalo na sa ating mga kabataan. Colonel, go. Maraming salamat po. Napakaganda po nitong pagkakataon na to. Actually po, pag nagbabara barangay ako, ma'am, ito po paulit-ulit kong sinasabi na nananawagan po ako dun sa mga gumagamit o sa mga involved sa illegal drugs pagdating sa bayan ng Cainta na samantalahin po nila itong pagkakataon na binibigay sa kanila ng gobyerno. Kasi po nung nagpaigting kami ng kampanya tapos wala pong tinatawag na tokhang, ang sabi nila hindi man lang sila binigyan ng pagkakataon. Hindi man lang na makapag-surrender o makapamagong buhay. Karamihan po ng mga ganun ang sinasabi nila. Pero ito na po yung pagkakataon, binibigyan sila na mag-surrender sila. Seryosohin po nila. Kasi po yung iba, mayroon ako dyan marami. Siguro nalalaman nyo rin na pag nag-surrender po, nanumpa, na document, na fingerprint, lahat-lahat. Pero pag talikod po, ngumingiti lang, balik sa dating gawi. Right. So, ang panawagan ko po, seryosohin nila at saka wag sila magbiro sa ganyan. Pag binigyan sila ng pagkakataon na magbago, seryosohin nila at pagbalik nila, wag na silang gagawa. Kasi po, kapag hindi nila sineryoso yan, marami po kaming na-encounter, hindi lang sa amin, sa ibang bayan, na-encounter ng pulis. Nung chinek po namin yung pangalan, nanguna siya dun sa nag-surrender, pero siya din po yung namatay. Kasi po, kami, kahit po mag-surrender sila, hindi po yun assurance na hindi na sila hahabulin ng kapulisan. Kapag po nag-surrender sila, pero na-monitor pa rin namin na balik sila sa dating gawi, wala pong silbi yung surrender nila. Priority target pa rin namin sila sa tinatawag namin na high value target, yung sa upper barrel po ng Oplan Project Tokhang. Okay.
Maraming salamat, Colonel Marlon Red Nilo, Chief ng Police ng Cainta, Rizal. Thank you very much. More power, sir. Saludo kami and congratulations. Yeah. Maraming salamat po at gusto ko lang pong magpasalamat din sa pagkakataon na to. Gusto ko pong i-mention na lahat pong ito nagkakatotoo sa operation namin sa Cainta dahil po sa tulong ng aming butihin at napaka-supportive na mayor, si Mayor Kit Nieto po. Lahat ng aming pangangailangan, problema ng kapulisan po ay binibigay niya. Grabe po ang suporta sa amin. At saka po yung local government po ng Cainta at saka yung aming provincial director na si Colonel Enong at saka po yung regional director namin na si General Tabian. Grabe po ang suporta nila sa mga kampanya namin pagdating sa illegal na droga. Maraming salamat po sa kanila. Okay. Alam mo, pag nababanggit ang Cainta, naalala ko yung mga tinda dyan na matamis sa bao. Tsaka yung mga peanut butter. Ang dami dyan nagtitinda. Ang sarap na. Tsaka Yun suman. ba yung ano doon? Ay, nako. Yan ang number 1 dyan. Tanong mo kay Colonel. Hindi ba, Colonel, yung mga tindang matamis sa bao? Basta't matamis sa bao na nasa bote na may latik. Cainta yan. Okay. The best yan. Meron ka dyan? Akala ko meron kayo. Tatakbo-takbo ka pa. Basta sa Rizal, yun yung matamis. Basta sa Rizal, yan ang pinaka... Suman. Ay, nako, the best yan. Yung hilera dyan, may tindahan. Anyway, tuloy-tuloy na tayo at para sa ikalawang sigwada ng ating provincial roundup, puntahan natin Radyo ng Bayan Tuguegarao sa lalawigan ng Cagayan, Teresa Campos. Teresa na imbaga-bigat kakabsat. Go! Yes, maraming salamat kasamang tinuturing na isa ng major economic industry ang pansitarya dito sa lungsod ng Tuguegarao, bati na rin sa dami naman nagpapatayo ng kainan ng pansit dito sa syudad. Ayon kay DTI Cagayan Provincial Director Bernardino Magborang, bali sa kanilang business name registry, halos 70 pansitan na ang kumuha ng permit sa kanila sa DTI at marami pa yung rehistrado. Aniya sa dami ng mga pansitaryang ito ay malaki lang nailaambag dito sa ekonomiya ng Tuguegarao, bukod pa sa nalilikhanin kong trabaho para sa mga residente. Inayag ito ni Magborang sa katatapos lamang ng Pansit Festival na nakapaloob sa isinasagawang Pagpurulong Festival dito sa Tuguegarao City na magtatapos sa August 16 o bukas. Kilala kasi ang lungsod sa tinatawag na Pansit Batil Patong, kung saan nakapatong ang pinating itlog sa pansit na may kasama pang sabaw na talaga naman dinarayo ng mga bisita. Dahil sa Pansit Batil Patong na ito ay naging kilala rin ng Tuguegarao kung kaya't isa na ito sa mga atraksyon sa larangan ng lokal na turismo. Para sa Radyo Vision, tara sa Campus Tuguegarao City, Lisa ng Bayan. Okay, thank you very much, Teresa Campos. Radyo ng Bayan Tuguegarao, Cagayan. Narito naman po ang Tayog Radyo ng Bayan kasama si Grace Acquire. Magandang umaga, Grace. Go. Salamat kasamang Zarina at kasamang Francis. Nakataas pa rin sa Blue Alert status ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Pangasinan simula pa noong Agosto 13. Ayon kay Ron Castillo, Research and Planning Officer ng PDRRMO, nakantabay pa rin ang mga kapulisan, PDRRMO, mga miyembro ng Water Search and Rescue Team at Pangasinan Star. Nakahanda rin ang isang aluminum rescue boat at 2 rubber boats at 2 truck ng PDRRMO. Mayroon ng pamilyang na inilikas o pasamantalang lumipat sa Sitio Balen Manok, Barangay San Jose, Alaminos City sa kanilang mga kaanak kaninang alas 3 na madaling araw. Ngunit sa ngayon ay wala pa namang naiulat na inilikas na pamilya sa mga evacuation centers. Passable pa rin sa lahat ng uri ng sakyan ang mga national roads, ngunit hindi na maaring madaanan anya ang ilang mga barangay roads ng light vehicles, gaya ng barangay Lungbao, Lungo, San Vicente Road at Banawang sa bayan ng Calasiao na nasa 2.5 feet ng level ng tubig, at sa mga barangay Sumkil at Dalunghis, Santa Barbara dahil nasa 6.3 feet na ang Sinukuan River, gayon din sa barangay Poblacion at Manibok sa Lingayen dahil nasa 2 feet ang level ng tubig. Kanina alas 6 na umaga, ang water elevation ng San Roque Dam ay nasa 233.97 meters ayon kay Rohel Maningdeng, Operation Engineer ng San Roque Power Corporation, San Roque Dam sa San Manuel, Pangasinan. Samantala, mayroon na ring public advisory mula kay Pangasinan Governor Amado A. Espino III na kahapon ay diniklara na ng opisyal ang suspension ng klase sa lahat ng antas, kasali ang mga colleges at universities, postgraduate school sa mga pampubliko at pampribadong institusyon ngayong Lunes, Agosto 15 ng taong kasalukuyan dahil sa patuloy na monsoon rains na nakakapekto sa probinsya ng Pangasinan ayon sa pag-asa na maaari ding magdala ng flash flood sa mga ilang lugar. Samantala, mayroon namang pasok ang mga government officers at
at pribadong kumpanya. Nanawagan din ang gobernador sa mga nakatira sa mga low-lying areas na maaring magsagawa ng preemptive evacuation sa mga evacuation centers o sa mga kaanak na nakatira sa mga higher grounds. Mas makakabuti pa rin anya na manatili sa loob ng bahay at palaging mag-update sa mga barangay officials, local disaster risk reduction management officer sa pamamagitan ng broadcast media o sa kanilang official Facebook page. Para sa Radyo Vision, Grace Acquar ng Radyo ng Bayan, Tayug, Media ng Bayan. Maraming salamat, Grace Acquar. Okay, para sa kapakanan pa rin ng ating mga listeners and viewers nationwide, ulitin mo lang yung mga lugar na walang pasok deklarado today. Yes, all levels po to, mapa public or private. Walang pasok sa Bataan, Bacoor, Cavite at Metro Manila na included ang Caloocan, Las Piñas, Makati, Malabon, Mandaluyong, Manila City, Marikina, Muntinlupa, Navotas, Parañaque, Pasay, Pasig, Pateros, Quezon City, San Juan, Taguig, Valenzuela. Kasama na rin po ang Nueva Ecija all levels. Pati na rin po ang Pampanga, Pangasinan, Rizal, Tarlac at Zambales. Ayan. Okay, Walang maliwanag pasok. po yan. Samantala, kaya pa ba nating ihabol? Alamin natin ang lagay ng trapiko sa mga pangunahing lansangan sa pamagitan ng MMDA Traffic. Okay, with JC Santo Domingo. JC, magandang morning. Go! Magandang umaga po sa inyo, Sir Francis at Ma'am Serena, at sa ating mga tagapakinig. Narito na po ang ating pinaka-latest traffic update ngayong araw na Lunes. Magsisimula po ang ating mabigat na daloy ng trapiko dito sa may Timog Avenue. Tuloy-tuloy yan hanggang Connecticut. Ganoon na rin po ang ating Ortigas Flyover hanggang Boni Avenue ay mabigat na rin po ang dating daloy ng trapiko. Samantalang ating Guadalupe hanggang Bendia ay mabigat na rin po ang daloy ng trapiko. Makakaranas lamang po tayo ng pagluwag, paglagpas ng Ayala Avenue, tuloy-tuloy hanggang Magallanes Flyover. Ganoon rin po ang ating Malibay hanggang Taft Avenue ay maluwag pa rin po. Samantala sa EDSA northbound naman po ay mabagat na rin po ang daloy ng trapiko dito sa may FB Harrison hanggang Tramo. Ganoon na rin po ang ating Malibay hanggang Pasay Road. Samantala ang ating Kalayaan hanggang Guadalupe ay makakaranas na rin po tayo ng mabigat na daloy ng trapiko. Luluwag lamang po ito pagdating ng Boni Avenue hanggang Shaw Boulevard hanggang Guadix Drive. Samantalang ating White Plains hanggang EDSA Santolan ay makakaranas na rin po tayo ng mabigat na daloy ng trapiko. Samantalang ating C5 Katipunan ay dito po sa F de la Rosa hanggang Libis ay mabigat na rin po ang daloy ng trapiko. Samantalang ating Ortigas Avenue hanggang Kalayaan Avenue ay makakaranas na rin tayo ng mabagal na daloy ng trapiko. Samantalang ating C5 Katipunan northbound naman po mula rito sa may Blue Boss hanggang McKinley ay makakaranas tayo ng kaunting mabigat na daloy ng trapiko hanggang Market. Samantalang ating Libis ay may katamtamang bagalan daloy ng trapiko. Sa Commonwealth naman po, ang westbound po natin mula Regulado Highway hanggang Dahlia Street ay may katamtamang bigat ng daloy ng trapiko. Ganoon na rin po ang Litex hanggang Manggahan. Ganoon na rin po ang ating Luzon Avenue hanggang Pilcoa ay makaranas na rin po ng mabigat ng daloy ng trapiko. Paalala sa ating mga motorista, ngayon pong araw ng Lunes ay may coding po tayo. Ipinagbabawal po mapagyahe ang mga plaka nagtatapos sa 1 and 2. Para sa karagdagang traffic advisory at emergency assistance, maaari lamang po kayong tumawag sa MMDA Hotline 136. At yan ang pinaka-latest traffic update dito sa MMDA Metro Base. Ito si JC Santo Domingo, nag-uulat. Okay, thank you very much, JC Santo Domingo ng Metro Manila Metro Base. Happy viewing, John Dumagtoy ng PCA Cebu City. Uy, happy viewing po. Okay. At syempre pa, mga kaibigan, at sa pamamagitan po ng ating mga pinakawalang paglilingkod ng pambayan at balitaan, Zarina. Gusto ko po magpasalamat sa lahat ng mga nag-text, nanood at nakinig ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Kung na-miss niyo po ang aming edisyon ngayong umaga, maaari kayong mag-log on sa youtube.com. Muli, ako po, si Zarina Lusuegro. At yung mga text na hindi natin nabasa, babasahin bukas. At ang inyo pong kaagapay sa ngalan ni Mr. Audrey Goriseta at Radyo Vision Family. Francis Cancino nag-iwan na isang mapayapa, masagana at magandang umaga. Have a beautiful Monday ahead of us. God bless. Until tomorrow, maraming salamat po.
Mga natatanging kwento't kaalaman na dapat mong mapakinggan. Mga sariwang balita't usapin na kailangan mong malaman. Kasama ang Morning Barkadahan